Lahat ng mga kaluwalhatian ay aking inaalay kina Sri Guru at Sri Gauranga. Ang mga kaluwalhatian, glories ni Sri Adwaita Acharya. Isang PowerPoint video na paghahandog. Ako po si Herschel Bubot Tolentino, na kilala rin bilang si Bala Krishnadas, ay ang inyong tagapagkwento na may paglalarawan. Sino si Adwaita Acharya? Ang pinakapangunahin sa lahat ng mga Vaishnava, deboto ng Panginoong Vishnu, Krishna, na naninirahan sa Navadvip ay si Adwaita Acharya, pwede ring Acharya, na sa kanyang kabanalang presensya nangyaring ang lahat ng mga mundo ay naging pinagpala. Narito ang Bharatavarsa, bansang India na ngayon, at narito naman ang Navadvip. Sa lahat ng kasamahan ni Panginoong Chaitanya, tinatawag na Sri Panchatattva, si Sri Adwaita ay ang pinakauna sa lahat. Siya ay dumating dito sa daigdig mga 50 taon bago ang pagdating mismo ni Chaitanya na 538 taon na ang nakalilipas ngayon kasi nga 2024 ngayon. Siya ay ang pinakabantog sa maraming larangang pang-espiritual, kasama na dito ang karunungan, renunsya at debosyon. Sa kanyang pagpapaliwanag ng Krishna Bhakti, anumang mga kasulatan ang umiiral sa loob ng tatlong mundo, kanya iyong naipaliliwanag na ang tinutumbok ay ang debosyon para kay Krishna. Si Adwaita Prabhu ay ang pinakapangunahing dahilan sa pagdating ni Panginoong Chaitanya. Ang ibig sabihin ng Prabhu ay maestro. Narito si Adwaita, yung pinakamatanda sa kanila. Nang makita ni Adwaita Prabhu na ang kabuuan ng lipunan ng tao ay puno ng material ng mga gawain at praktikal na may kawalan ng devosyonal na paglilingkod para sa pinakakataas-taasang Panginoon, na siyang tanging makapagliligtas mula sa tatlong mukha ng pagdurusang gawa ng material na pag-iiral. At ang dahil rin sa kanyang walang dahilang awa sa gastado ng lipunan ng tao, si Sri Adwaita ay nagdasal ng buong taimtim para sa paglitaw ng Panginoon sa mundo. Sa kanyang ganitong hangarin, tuloy-tuloy niyang sinamba ang Shaligram ni Sri Krishna na may kasamang tulasi manjari at tubig mula sa Ganges. Narito ang Shaligram ni Panginoong Krishna. Ang Shaligram ay tinatawag ring Shaligram Shila. Ito ay bato o fossilized ammonite na nakokolekta sa ilalim ng ilog o sa mga pampang ng Kali Gandaki, sanga ng ilog Gandaki na matatagpuan sa bansang Nepal. Ayon sa banal na kasulatan, ito rin ay isang anyo ni Panginoong Vishnu. Tulasi Manjari. Ito ay ang usbong palang na bulaklak ng halamang tulasi o banal na balanoy na ang scientific name ay Ocimum sanctum. Kilala rin bilang si Vrinda, ang halamang tulasi ay isang mabango at malasang halamang gamot na napakakaibig-ibig para kay Panginoong Sri Krishna. Tubig mula sa ilog Ganges. Para sa mga bhakta o mga deboto, ang tubig mula sa ilog o ang ilog na ito mismo, ang Ganges, ay sagrado o banal dahil ito ay nabuo mula sa mga daliri sa paa
ni Panginoong Vamanadev ang duwendeng inkarnasyon ni Panginoong Vishnu. Dahil sa buwelo ng kanyang spiritual na puwersa, ang malalakas na sigaw ni Adwaita ay binutas at tinagos ang patong-patong ng mga elemento na tumatakip at bumabalot nitong material na sansinukob, universe. Ang bawat takip na to ay 10 beses ang diametro o lawak sa mas nauna pang takip. At sa dagundong nito, sa buong Vaikunta, spiritual na kalangitan, ang tirahan ng Panginoon, itong taos-pusong pakiusap ni Adwaita ay umabot sa pandinig ni Sri Krishna. Sa kanyang pagkarinig ng mga sigaw ni Adwaita na may puspusang debosyon, ang pinakakataas-taasang katauhan ng pinunong Diyos, si Sri Krishna, ay bumaba bilang si Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Ang ibig sabihin ng salitang Sanskrit na Chaitanya ay buhay na nilalang. Ang Mahaprabhu ay pinakakataas-taasang maestro o pinakakataas-taasang Panginoon, Diyos mismo. Sa dulo ng 13 buwan, month, ang mga dasal ni Adwaita ay tinugon nang magkaroon ng eclipse noong kabilugan ng buwan, moon. Iyon nga, noong ipinanganak si Sri Chaitanya Mahaprabhu. Si Chaitanya Mahaprabhu ay isinilang noong 18 ng Pebrero 1486 sa Navadvip na ngayon ay nasa West Bengal, India. Ang mga magulang ni Panginoong Chaitanya ay sina Jagannath Mishra, isang bantog na Brahmin. Ang kanyang may bahay ay si Sachi Devi. Si Jagannath Mishra ay isang maralitang Brahmin at si Sachi Devi ay babaeng may mabuting ehemplo na nagmula sa isang pamilyang Brahmin sa nayon ng Silhet sa bansang India pa rin. Si Adwaita Acharya o Acharya sa kanyang pagbibigkas nitong teksto mula sa mga Veda, siya rin ay ang unang nagproklama kay Chaitanya bilang Diyos, ang pinakakataas-taasang Panginoon mismo. Namo Brahmanya Devaya Go Brahmana Hitaya Cha Jagaditaya Krishnaya Govindaya Namo Nama. Ang pagsasalin. Aking sinasaluduhan si Krishna, Govinda, ang Panginoon ng mga Brahmin, na siyang nagbibigay benepisyo sa mga baka, sa mga Brahmin, at sa buong sansinukob universe. Si Adwaita Acharya ay ang pinagsamang inkarnasyon ni Mahavishnu at Sadashiva na naninirahan sa Goloka. Ang Goloka o Goloka Vrindavan ay ang pinakakataas-taasang planeta tirahan ni Sri Krishna at Srimati Radharani sa Vaikunta, spiritual na kalangitan. Si Mahavishnu o ang dakilang si Vishnu ay isang aspeto ni Panginoong Vishnu, ang pangunahing poon sa filosofiyang Vaishnavismo. Sa kanyang kapasidad bilang si Mahavishnu, kilala siya bilang ang Purusha, ang absolutong tagapagprotekta o tagapagsustento ng sansinukob, universe. Siya ay ang orihinal na tagapaglikha o may likha. Si Panginoong Brahma ay pumapangalawa lamang.
Sadashiva. Para sa tradisyong Shaiva Siddhanta, ang katuroang Vedic o filosofiya, siya ay ang pinakakataas-taasang katauhan. Si Sadashiva ay ang pinakamakapangyarihan, mapaglalang, absolutong pinakamaliwanag at ang pinakamataas na pagpapahayag ni Panginoong Shiva. Dahil siya ay walang pinagkaiba kay Hari, ang pinakakataas-taasang Panginoon, siya ay tinawag na Adwaita. At dahil siya ay ang tagapagpalaganap ng kulto ng debosyon, ang tawag sa kanya ay Acharya. Siya ay ang parehong Panginoong mismo at siya rin naman ay ang debotong inkarnasyon ng Panginoon. Sa isang pagkakataon, noong si Adwaita ay nagsagawa ng pagsamba, kanyang nakita ang lahat ng mga inkarnasyon ng pinakakataas-taasang pinunong Diyos at ang mga bathala na nagtipon-tipon sa may malalotos na paanan ni Panginoong Chaitanya, nag-aalay ng kanilang mga dasal. Sa pag-angat ng kanyang mga kamay, ibinulalas o isinigaw ni Adwaita nang may dakilang lubos na kaligayahan na, "Ngayon, ang lahat ng araw sa aking buhay ay umani na ng matagumpay na resulta. Dahil ang lahat ng aking pagnanasa ay natupad na. Sa bandang huli, ang aking kapanganakan at mga gawain ay nagbunga na. Akin ang direktang nakikita ang iyong malalotos na mga paa na pinoproklama sa lahat ng 4 na mga Veda. Gayunpaman, ang mga ito ay hindi matamo. Pero ngayon, dahil sa iyong walang dahilang awa, ipinakita mo na ang iyong sarili sa akin." Sumagot si Chaitanya Mahaprabhu ng, "Adwaita Acharya, ngayon dapat mo nang isagawa ang pagsamba." Hinugasan muna ni Adwaita Acharya ang malalotos ng mga paa ng Panginoon ng tubig na may nakababad na mababangong talulot, petals ng mga bulaklak. Pagkatapos ay tubig na pinagbanguhan ng sandalo. Pagkatapos, naglagay siya sa malalotos ng mga paa ng Panginoon ng tulasi manjari na isinausaw sa pastang sandalo kasama ng argya. Ang argya ay ang mapagpalang pag-aalay ng kanin, damong durba, yogurt at iba pa. Habang kanyang mga matay luhaan dahil sa pagmamahal, inalaya ni Adwaita Acharya si Panginoong Chaitanya ng insenso, mga lampara, mababangong bulaklak, at mga kahangahangang pagkain. Si Adwaita Acharya, matapos mag-alay ng kanyang iba't ibang mga dasal, ay malakasang ipinoklara kaluwalhatian, glory ng Panginoon
na may mapagpalang sigaw. Lahat ng kaluwalhatian ay para kay Visombar, ang Panginoon at tagapagpanatili ng sansinukob, Panginoon ng lahat na may buhay. Lahat ng mga kaluwalhatian ay para kay Gorachandra, ang dagat ng awa. Gorachandra. Ang ibig sabihin ng Gora ay ginintuan at ang Chandra ay buwan, moon. Ang pangalang Gorachandra ay inilalarawan si Panginoong Chaitanya na sa kanyang ginintuang kutis, kanya pang nahihigitan ang kagandahan sa kanilang kabilugan ng milyon-milyong mga buwan. Gauranga ay isa pang pangalan ni Chaitanya Mahaprabhu. Ang taguring ito ay isinasangguning si Panginoong Chaitanya ay taglay ang ginintuang kutis ni Srimati Radharani. Lahat ng mga kaluwalhatian ay para sa pinakamapagbigay na inkarnasyon ni Sri Krishna, si Chaitanya Mahaprabhu, na ang kanyang anyo ay kabigha-bighani para sa lahat. Ang pinakamapagbigay na inkarnasyon, ito ay eksklusibong tumutukoy kay Panginoong Chaitanya lamang. Ito ay dahil sa lahat ng iba pang mga inkarnasyon ng pinakakataas-taasang katauhan ng pinunong Diyos, walang isa man sa kanila ang malayang ipinamamahagi kahit kaninong buhay na nilalang na makamit ang pribilehiyong Krishna Bhakti, pag-ibig para kay Krishna, maliban sa kanya, Chaitanya lamang. Lahat ng mga kaluwalhatian ay para sa kanya na dinidekorasyonan ng mga palamuti ni Srivatsa at Kaustubha. Ang ibig sabihin ng Srivatsa ay ang pinakamamahal ni Sri. Ito ay isang bansag para kay Vishnu na ang isinasangguni ay ang kanyang konsorte, ang Diyosang si Lakshmi na tinatawag ring Sri. Ito ay isang marka sa dibdib ni Panginoong Vishnu kung saan ang kanyang konsorte ay sinasabing nananahan. Kaustubha ay ang banal na hiyas na nasa pagmamay-ari ni Panginoong Vishnu. Para sa mga Veda, ito ay ang pinakamahalagang hiyas sa gisag ng banal na awtoridad. Lahat ng mga kaluwalhatian ay para sa kanya na inihayag ang Hare Krishna Maha Mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sri Krishna plus Srimati Radharani ay si Sri Chaitanya. Ang ibig sabihin ng mantra na Sri Krishna Chaitanya Radha Krishna Nahe Anya ay si Sri Krishna Chaitanya ay walang pinagkaiba kina Srimati Radharani at Sri Krishna na pinaghalo. Narito si Panginoong Chaitanya na inihahayag ang sarili bilang ang kumakatawan kina Radha at Krishna sa kanyang purong debotong si Ramananda Rai. Lahat ng mga kaluwalhati ay para kay Mahaprabhu na nakasandal o nakahiga sa kama ni Ananta Sesha. Lahat ng kaluwalhatian ay para sa kanya na ikinasasaya ang pagtanggap ng debosyong paglilibang para sa kanyang sarili. Si Ananta Sesha o ahas na may kaputsa hood ay ang debotong inkarnasyon ng pinakakataas-taasang katauhan.
Wala siyang ibang alam o kayang gawin kundi ang magsilbi lamang kay Panginoong Krishna. Sa pamamagitan ng kanyang libu-libong mga bibig, kanyang inaawit ang mga kaluwalhatian ni Panginoong Krishna, pero kahit pa siya ay umaawit ng gayon nga, hindi siya maubusan o hindi siya matapos-tapos sa kanyang pagbibigkas ng mga katangian ng Panginoon. Kanyang pinagsisilbihan si Panginoon Krishna habang inilalagay ang sarili sa lahat ng mga sumusunod na anyo: payong, tsinelas, higaan, unan, mga kasuotan, upuan, tirahan, banal na sinulid, at trono. Kung kaya't ang tawag sa kanya ay Panginoong Sesha, dahil kanya nang nakamit ang ultimong dulo ng pagiging lingkod ni Krishna. Chaitanya Charitamrita, Adi Lila 5:117 hanggang 124. Lahat ng mga kaluwalhatian ay para sa kanya na kanlungan ng lahat ng buhay na nilalang. Nang kanyang marinig ang mga dasal ni Adwaita, sumagot si Mahaprabhu na, "Mahal kong Acharya, ako ay lubos na nasisiyahan sa iyong mga dasal. Ngayon ay maaari mo nang hilingin sa akin kung anumang bendisyon ang iyong naisin." Kung kaya't si Adwaita ay humiling ng, "Ang akin lamang hiling ay iyo pong ipamahagi ang pag-ibig para kay Krishna kahit sa mga babae, mga manggagawa, mga trabahador, at sa mga ignoranteng mga hangal din." Ang kwento ay hango sa makasaysayang mga kasulatang Vedic. Marami pong salamat. Lahat ng mga kaluwalhatian ay aking inaalay kina Sri Guru at Sri Gauranga. Si His Holiness Jagadguru Krish Butler, Siddha Swarupananda Paramahamsa Prabhupada. Ang all-glorious na sina Panginoong Nityananda at Panginoong Gauranga. Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Rama
Haribo, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribo, Haribo, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribo. Haribo, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribo. Haribo, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribo, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribo, Haribo, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribo. Haribo, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribo. Haribo, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare